huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo, para maproteksyonan niya ang kanyang negosyo, mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon kasi gagawa sila't gagawa ng kawalang hiyaan. Sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Ikaw na nga isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Kontraktor ka, gusto mo pang maging congressman. Hindi pwede yung ganun. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Mga farmers natin, kahit nabagsak na yung presyo, nagpipilit pa rin na kahit pa paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Mga sundalo na yan na walang ano sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-hali. Marami. Ang kadakila ang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Ay, makita mo yan eh. Talagang kumisan eh. Hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Ay, wala na po. Maganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Pagka yung sweldo, masisiphayo lang sila. At marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang. Na marami din naman ang mga kawatan. Kaya tayo, bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat dyan. Pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito. Talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Walang katwiran dyan eh. Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin ang mga OFWs. Nako, #1 mga followers niyo po yan, Sen. Oo, napakarami. Mabuti na lang. Sa mga umaapi sa inyo eh. Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang talaga nakakabigay talaga ng saya. Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, madaling araw pa lang, nandun na sila eh. Makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo, ipag-isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao na kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo, mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Nakikita ko rin yan. Dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Itong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay corruption. Systemic ang tawag nila. Systemic ba yan? Yung systemic kasi, sabi ng mga nag-aral sa social sciences. Pag sinabi mong systemic, ito yung nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Ako, ayokong tanggapin na systemic ang corruption. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Kasi pag sinabi mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao na kinakailangang merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. So ayokong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Kailangan nating bakahin yun. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yun. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang pangalan, sa kanyang partidon. Pero tama naman si San Pedro na hindi niya na gawin yung kalahati. Kesa naman ma-influensya pa yung nandun eh. Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno madalaw pa yung nandun? Di ba? Wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Magbabakasakali ka pa ba? Kaya tama yung ginagawa ni Edward eh. Di ba? Isipin mo, ganito ang gawin natin, kamo. Halimbawa, kahit kailan, magsimula tayo sa ganito, huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo,
para maproteksyonan niya ang kanyang negosyo, Opo. mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Nako. Kasi pag inalagaan mo yung politiko, kahit na mali na ang ginagawa mo, poproteksyonan ka ng politiko. Yun nga, mangyayari. Di ba mali yun? Opo. Dapat sana, kung kabayanihan ang pinag-uusapan, negosyante ka, magpakadalubhasa ka na lang na negosyante. Sa iyong negosyo. Oo. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Magaling ka eh. Magaling ka sa negosyo mo eh. Isip-isipin mo, bawat hawakan mo, nagiging ginto. Ano ang problema mo? Ang galing mo sa negosyo. Nako. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon kasi gagawa sila at gagawa ng kawalang-hiyaan. Kaya nangangailangan siya ng proteksyon. Yun ang mali dito eh. O, tingnan mo yung negosyanteng masyadong enterprising. Gagawa pa siya ng political party. Totoo po. O sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Ikaw na nga, isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Lahat na ng pera nasa iyo na eh. Gusto mo pati proteksyon sa iyo pa. Paano naman? Ngayon, yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Hindi eh. Gusto mag-negosyante rin eh. Kaya nga tawag sa iyo eh, Honorable Congressman, di ba? Yan. Honorable Senator. Pwede mo bang tawaging Honorable Contractor? Hindi mo pwede yun. Hindi honorable ho yun. Hindi honorable. Contractor ka, gusto mo pang maging congressman? Hindi pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Hindi, ang problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante, namumuhunan na, parang konsihal pa nga lang eh. Pinupuhunan na yung politiko. No? Pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc. etc. Napakalaki ng puhunan niya. Okay lang sa akin yung halimbawa, magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapuproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. Yun ang mali. Mukhang kakaunti na lang ang bayanin ganyan. Katapos-tapusan naman kasi, may kasalanan din ang mamamayan eh. Akalain mo naman, kilala mo naman yan, wala namang gagawing matuloy, pinipilit mong iboto kasi. Hindi, sabi nila kasi... Wala naman tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto, baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Hindi na ako boboto kung ako. Kung iboboto ka lang. Di ba? Hindi ba? Yun na nga. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo eh. Isip-isipin mo itong mga tumutulig sa... Kauumpisa ko lang din eh. Unang araw niyo pangalan sa hearing, Sen eh. Ako, bilangin po ninyo bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito. Magsasalita yung sinasabi mong Mr. BBD. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Para bagang pag kung ano sabihin nila, yun ang susundin. At saka yung parang napakatalino. Okay lang sa akin, yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nila gano'n, okay lang. Pero kung halimbawa, gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Di ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino. Ang dami yung naililigaw eh. Sip-sip sasabihin niya, bakit kanya palaging binabanatan mga DPD? Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Di ba? O sabihin ko halimbawa, kung nakikinig ka, itong babae broadcaster na ito. Kumakain ka halimbawa. Mapagsasabay mo bang... Mahirap na lang talaga. Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Kanya-kanya tayong di ba? Ako nasasabi ko lang ito para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila. Wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Tama. Hindi na rin kayo tatanggapin tingnan natin to. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Kaya tanggapin ninyo kaya hindi, bahala kayo sa buhay nyo.
Oo. Pero nasa record yan. Yung pagkukulang ng may-ari. Nagkulang kayo. O, ayaw niyong aminin. Oo. O. Pagkatapos ngayon salita ng salita, akala mo totoo mga pinagsasabi. Akala mo ang galing eh. Oo. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. O, ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Yan lang. Yun na nga. Ay, nako. Basta yung mga reaksyon. Pero teka lang, Sen, ha? Nanonood pala ngayon sa atin ang Kuya Vince Agabaw. Sabi ni Kuya Jinse, Jen at Sen, papa-attendance lang po. Lagi ako nakasubaybay sa inyo, sa ating mga kaibigan yan. At ever since nagpinas, he's been watching sa ganang mamamayan. Tuwang-tuwa with humor in Sen Dante Marcoleta. God bless, sir. Ayun, salamat po ng marami. Si Sir Vince Agabaw, mula po yan sa bahagi ng Isabela yata, Sen, ano ha? Mula rin po sa bahagi ng South Korea, ang ka-Reste Bugarin at ang ka-Dante Brul. Ayan. Sa mga taga-riyan naman daw po sa Tuba Benguet, nako, speaking of Tuba Benguet, mga taga-riyan po sa Robertsville, marami pong salamat. Mga residente daw po doon nakatutok sa palatuntunang sa ganang mamamayan. Nabanggit natin sa inyong... Paalam na rin natin sa kanila, Jen, na sa September 1, yung susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. September 1 ho ba? Oo. Ayun. Para makasubaybay sila. Opo, yan. At sumubaybay na rin itong broadcaster na babae. Oho. Kilala mo yan, di ba? Ay, kilala ko po yan. Na talagang... Akala mo napakarunong mag-English no? Anyway, Sen, nabanggit ko yung Tuba Benguet, yung isang, Biyernes, weekends, Sen. Sa Baguio. Opo. Nandun po ang Pangulong Bongbong at napunan niya. Nasa dyaryo ngayon. Ayan, opo. Viral po ngayon. Ang isang proyekto daw po sa lugar na yon, yung Tuba Benguet, ay useless. Walang pakinabang. At pinuntahan pa po niya, nagkataon naman, nakasama rin po niya ang Pangulong Bongbong. Ito pong rock net shed at saka rock netting, ginastusan daw po ng 260 million pesos na hanggang ngayon hindi ho napapakinabangan. Sen? Paano mo pakikinabangan ng structure na yan? Mulat-mula pa. Ito, matagal na nating dinidiscuss ito. Opo. Ang mga bahagi ng ating mga lansangan, yung mga major highways, ay may bahagi dyan na kung tawagin ay Asset Preservation Program. Asset Preservation Program, okay. Lalo na sa mga bahagi na lugar na kung saan ay malimit yung landslide. Meron palang gano'n. Ayan, kaya yung dadaanan mga rockfall, mga gano'n. Dadaanan ay mga bangin na ganyan. Kinakailangan talaga yung kanilang kinasasadlakan, yung magkakaroon ng, yung mga slopes nila. Opo. Merong tinatawag na slopes protection. Slopes, yes po, oo. Meron ding road slips. Meron mga road slips, slopes protection at saka yung landslide. Yan. Pangkaraniwan sa ganyan, dahil nga masyadong peligroso, mga bangin yan Opo. Buhay talaga ang nakataya dyan. Merong memorandum ang DPWH na talagang mahigpit ang specification yan. Ang pinagagamit yan, dalawa lang Kasi mapanganib nga po yan. Mapanganib, okay. Pagka pinag-uusapan yung mga road slips, slopes protection at saka yung landslide na yan, ang mahigpit na specification, yung tinatawag nilang ASTO. European ito. ASTO? ASTO. A-S-T-H-O. Okay. Pagka American standard, ang gagamitin nila ay yung ASTM. Okay, opo. ASTM. Alin man sa dalawa na yon? Mahigpit yon. Kaya pati yung rock netting na gagamitin, talagang yung genuine talaga yon. At yung pagkakabitan yun, magkakaroon ng boring. Opo, ibabaon sa bato ata yun. Merong boring na vertical, merong horizontal. May kanya-kanyang layo yan. Halimbawa, pinag-uusapan 6 na metro o 5 metro. Ang pagitan. Horizontal yun, halimbawa. Meron naman vertical, meron din. Pagkatapos yung rocknet na yan, talagang ASTM or ASTO specification.
So yung dalawa lang yun po ang required. Yung ang pinapayagan. rocknet na yun, talagang matibay yun. Yan ang sasagka lahat sa mga ano na yan. Matibay talaga yun. Lalaglag na bato. Ang nangyayari, para makatipid, para ngayon makapangurakot at talagang lulustay ng pera ng bayan. Magbibiding lalagay sa bidding. Opo. Specified. ASTO specification, rocknet. Talagang so nakasulat po yun, letter po, ano? Letra por letra, ASTO talaga Hindi ka naman mananalo pag hindi ka pipirma na ASTO talaga yun. Kaya Tama po, ASTM. Bibili ngayon, hindi ASTO, bibili sa China. Yung sa halip na ASTO, tsaka yung ano? Oo, bibili sa... Isipin mo, 3 buwan pa lang kalawang na yun. Paano nga hawak doon sa mga... Substandard boulders ang hawakan yan. Ilang bilyon ang ginagastan yan. Asset Preservation Program. Ilang bilyon. Yearly. Sa GAA palaging meron yan. Para proteksyonan. Para ang gamit ng kalsada natin, matagal. At matibay sila. Tingnan mo yung pinakita mo ngayon kanina. Yun kasi yung rocknet na nilagay, parang sapot ng gagamba. Nako. Spiderweb. Di pagka lumaglag ng bato doon, kaya pala ang sabi, nangangalaglag daw po yung bato. Mangangalaglag talaga kasi... Mapanganib pala. Ilang buhay ang masasawi dyan. Para lamang sila magkamal ng salapi sa paraan na katiwalian. Kaya pala ilang bagyo lang daw mula nung July, gumuho na po, hindi rin madaanan pala yung... Guguhot-gugu. Isip-isipin mo, yung bakal na ipapasok mo horizontally, o sinasabi niya 5 meters, o 2 meters lang. Ano gagawin nun? Nako. Paano tatagal yun? Hindi nga po tatagal yan. Saglit lang sana. Ito meron tayong paalaala mula po sa DOH. Ang kanila po pinatutungkulan ngayon ay ang paglaban po sa rabies.